Ito ang mga red flags sa negosyo na kailangan iwasan o dapat iwasan ng mga OFW at seaman. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung scammer yung kausap mo o hype lang ang negosyong papasukin mo, tapusin mo ang video na to dahil panigurado, malalaman mo na kung scammer ba o hype lang ang negosyong mapapasok mo o pag-iinvesan mo. Mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Christian Piel, dating OFW at 7 years din na nagbarko. At katulad nyo din na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. At ito tayo ngayon, nandito na sa Pilipinas, nagnenegosyo at dahan-dahan pinapasok ang mundo ng pagnenegosyo. Isa nga pala to sa pinapatakbo namin, isang restaurant, at meron din tayong itinayong bagong negosyo, soft serve ice cream mobile cart, si Nice Dream Philippines. So bago tayo magsimula, may ikukwento muna ako sa inyo. Yung nagsisimula rin ako magnegosyo, hindi ko rin alam kung scammer ba o hype lang yung negosyong papasukin ko o pag-iinvesan ko. Siyempre, tulad nyo din ako dati na wala pa talagang alam sa buhay pagnenegosyo. Kaya ang gusto lang natin, mag-invest lang tayo at kikita na daw ang pera natin daw ng doble. Minsan pa nga, triple pa ang ino-offer nila. At ayan ang gusto ng mga OFW at seaman, yung wala nang gagawin. Aminin na rin natin na tamad tayong humawak ng negosyo. Gusto lang natin ay mabilisan. So paano nga ba natin malalaman kung red flag o scammer yung negosyong papasukin natin? Una, guaranteed profit o sure na sure ang kita. Sure daw ang kita, guaranteed daw ang kita. Pero ilang months lang ay bigla nang maglalaho. Tapos sasabihan pa tayo ng walang lugi, sure ball dito, at marami na daw nagpatunay na bumabalik daw yung pera nila ng doble at triple ng 2 to 3 months. Kaya yan ang isa sa mga iiwasan natin. Sobrang red flag na kagad yan dahil walang ganun na negosyo. Pangalawa, ang pinakagusto natin, kikita daw tayo kahit walang gagawin. Mag-invest lang daw tayo ng pera. Maglabas ka lang daw ng pera at sure nang kikita ang pera mo nang wala kang gagawin. At yan, isa sa mga nagpapahook o nagpapabihag sa atin. Kaya tayo nakapag-invest sa kanila dahil gusto nga natin ay wala nang gagawin. Magbibigay na lang tayo ng pera sa kanila. Pangatlo, minamadali kang magdesisyon. Gusto nila makapag-invest ka kagad sa kanila kahit kakausap nyo pa lang. At minsan pa nga, sasabihan ka nila ng sayang naman kung hindi ka makapasok ngayon. Sobrang sure dito at malaki ang kita. At meron pang baka maunahan ka ng iba. Sayang, may potential ka pa naman sana. At syempre, sasabihan ka nila na hanggang ngayon lang to. Kaya kailangan mag-invest ka na. Ayan ang mga iiwasan natin. Sobrang red flag ang mga makakausap natin pag ganyan ang mga mukhang bibig nila. Pang-apat, walang malinaw na sistema. Pag hindi nila maipaliwanag na maayos yung negosyong ino-offer nila, sobrang red flag na kagad yan. Ibig sabihin, pinapatakbo lang nilang negosyo ng walang sistema. Hindi nila nadidiscuss kung paano kikita ang isang negosyo. Ano nga ba at paano i-operate ang isang negosyong ino-offer nila. At syempre, saan nanggagaling ang kita? Pag hindi nila naisagot yan, sobrang red flag na kagad yan. Hindi yung sapat lang yung trust me, maniwala ka lang sa akin at kikita ka na. Huwag kang magpabola sa mga ganyang salita. Dahil tayo ang main target talaga ng mga scammer, tayo mga OFW at seaman, at lalong-lalo na yung mga walang alam sa pagnenegosyo. At panghuli, mas focus sila sa recruitment. Oo, alam ko, narinig mo na yan, yung mga recruitment na ganyan. Yan, red flag na kagad yan kung kakausap nyo pa lang, tapos sinabihan ka na, uy, mag-recruit ka ng ganito para mas lumaki yung kita mo. Iwas ka na kagad yan. Red flag na kagad yan. Huwag mo nang sayangin yung oras mo sa kanila. Dahil ang main purpose lang yan nila ay recruitment na tao para dumami lang sila. At mas lalong dumami yung mai-scam nila. At baka nga isa ka na sa magiging scammer at baka nga madamay ka pa sa maire-reklamo dahil nag-recruit ka ng iba at pag iniwan ka nila sa ere, panigurado, tumba kayo lahat dyan sa pyramid scheme na yan. Kaya kung hanggang ngayon na-scam ka pa rin at nawawalan ka na ng ganang magnegosyo, hayaan mong magsilbing aral ito sa iyo. Dahil lahat ng pagkakamali na to ay babaunin mo sa susunod mong mga laban sa pagnenegosyo. Huwag ka lang sumuko at tumigil mangarap dahil may kapalit lahat ng pagsasakripisyo mo. Dahil naniniwala ko, ang pagnenegosyo, ang sagot o susi para mas makauwi tayo ng maaga dito sa Pilipinas. At naniniwala din ako, ang pagnenegosyo din ang sagot para umangat ulit ang bansang Pilipinas.
Oo, sobrang hirap ng mahalin ng Pilipinas, pero tayo dapat ang mas magmahal sa bansang Pilipinas. Naniniwala ako na unti-unti nang nagigising ang mga tunay na Pilipino at unti-unti na nagsasalita ang mga mabubuting Pilipino para ipaglaban ulit ang bansang Pilipinas. May mga tao na ako nakikita na handa isakripisyo ang buhay nila para sa pag-angat ulit ng Pilipinas. Gagalingan mo dyan, gagalingan ko dito, at darating ang time na magbubuklod-buklod ulit ang tunay na mga Pilipino. Kanina, nabanggit ko si Nice Dream Philippines, one of our businesses na pinapatakbo, ay ready na for franchise. Yes, tama yung narinig nyo. Gusto ko naman i-share yung blessings na pinahiram sa akin ni Lord. Alam ko, sobrang hirap ng buhay dyan sa ibang bansa. Sobrang hirap kumita ng pera sa ibang bansa. Kaya sana galingan natin ang pagpili ng negosyong papasukin natin. Yung may sistema na, may taong nakikita kayo kung sino nag-ooperate at alam nyo ang kwento kung paano siya nagsimula magnegosyo. Huwag na kayo magpabudol o magpa-scam sa nakikita nyo lang sa marketplace na puro lifestyle lang yung nakikita, puro pera lang ang nakikita nyo. Dahil isa yan sa magpapabihag sa inyo. Kaya message nyo ako, usap tayo, pagtutulong-tulungan natin yan. Alam ko, mataas yung pangarap mo, kaya ka nakaabot sa video na to, sa part ng video na to. Baka ito na rin yung sign na kailangan mo na magsimula ng negosyo na may sistema at totoong negosyong kumikita. Kaya maraming salamat sa oras na inilaan mo at huwag kang titigil mangarap at kumilos sa pangarap na gusto mo. So hanggang dito na lang. Paalam. Bye-bye.